Sa gitna ng malawak at masukal na tubuhan sa isang liblib na baryo sa Negros, tuwing kabilugan ng buwan, isang ritual ang isinasagawa. Isang ritual na sa tagal ng panahon ay lihim na lamang sa ilang buhay pa. May mga bata na nawawala. May mga sigaw na parang nilalamon ng dilim. Ngunit ito ay bahagi lang ng isang sumpang isinasabuhay na may dugot laman sa baryong ito. Sa araw payapat tila ordinaryo ang tubuhan. Ngunit kapag bumaba na ang gabi, nag-iiba ang hangin. Tila may bulong sa bawat dampi ng hangin sa mga dahon. Tuwing kabilugan ng buwan, may apoy na sumisiklab sa gitna ng tubuhan. Nakapaligid dito ang mga hooded na nilalang, ang mga kasapi ng sekta. At isa na rito ay si Marseng. Ayon kay Marseng, ang kanilang pinuno ay si Don Silvano, isang matandang mayaman na sinasabing nagmamay-ari ng kalahati ng baryo. Ngunit ang totoo, matagal na siyang patay. Ang katawan ay isa na lamang sisidla ng isang demonyo. Tuwing ika-14 ng buwan, siya'y humihiling ng alay. Isang kabataang wala pang karanasan, malinis, inosente. Si Marsing ang pumipili ng mga bata ayon sa kanilang edad at asal. Tahimik na kinukuha sa kalagitnaan ng gabi, nilalapatan ng laso ng isip upang hindi na makapanlaban. Ipinapako sila sa gitna ng tubuhan habang umaalulong ang mga hayop, mga asong itim, mga uwak, at minsan ay tila mismong lupa ang umuungol. Matagal nang alam ni Marseng ang katotohanan. Isa siya sa mga nakasaksi sa unang ritual 30 taon na ang nakalilipas. Noon pa lang ay gustong tumakas ni Marseng. Ngunit takot sa kapangyarihan ni Don Silvano at sa maaring sapitin ang iba niyang kasamahan kung kaya'y mas pinili niyang manatili na lang hanggang sa isang gabi. Ang kanyang sariling apo ang pinili bilang susunod na alay. Doon tuluyang nabasag ang kanyang katahimikan. Ngunit huli na ang lahat para kay Marseng. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng batang si Emong, ang apo ni Marseng, sa gilid ng tubuhan. Hubad, maputla, at may mga ukit sa katawan na tila sinaunang sulat. Sa paligid nito may mga patak ng dugo ng bata at may marka ng mga kuko sa lupa na tila may bagay na gumapang papalayo. Walang gustong magsalita, walang gustong magsisi, sapagkat ang mga mata ng pinuno ay nasa paligid, nakamasid at nagbabantang kunin ang sino mang susuway. Ngunit isang gabi lumakas ang ulan. Sa gitna ng hulog at kidlat, narinig ang isang matinis na sigaw mula sa tubuhan. Sinundan ito ng alulong ng daan-daang hayop, tila sabay-sabay na nagdadalamhati. Kasama ni Marseng ang ibang mga residente na hindi kasapi ng sekta upang puntahan ang altar sa gitna ng tubuhan. Sa halip na magritual ay tinangkang hukayin nila ito.
Sa ilalim ng altar, natagpuan ang isang bangkay na unti-unting nabubulok. Ngunit hindi lubusang naagnas. Ang tunay na Don Silvano patay na ng halos 40 taon. Ang pinunong kanilang sinasamba, hindi pala tao, kundi isang dyablo na sumasanib sa katauhan ni Don Silvano. Nagkaisa ang mga taga-baryo na sunugin ang altar at katawan ng bangkay. Maraming kasapi ang biglang nawala. Ayon kay Marseng, karamihan sa mga kasamahan niya ay natagpo ang nagbigti sa kani-kanilang bahay. Tuwing kabilugan ng buwan, naririnig pa rin ang mga alulong. Ang tubuhan ay nananatiling tahimik sa araw, ngunit sa gabi, tila humihinga ito. Ramdam ni Marseng na nasa paligid lang ang dyablo.